Hindi na ho puwedeng tawagin. Para sa'kin hindi na ho puwedeng tawagin mga bossing na peace rally or kahit ano man. Ngayon sa susunod na mga pa-rally-rally nila anong magiging epekto nito? Baka ho yung mga ano, baka po yung mga, miyembro ng INC hindi na sumama. Ay naku, eh, kasi naman yung ginagawa dun puro pamumulitika, puro politika, eh, ayoko na hindi na ako sasama ulit dun, 'di ba? Maano, um, anong tawag diyan mga bossing, madadala ho. Oh, bata pa yan, Gen Z pa yan, 'di ba? Oh, wait, alam pala nilang nagda-drug si BBM, bakit inendorso noong 2016 o 2022? 'Di ba kayo napagbigyan ni BBM kaya desperado na ang mga galawan ninyo sa rally? Baka hindi nga, may mga naririnig tayong balita na may mga gustong iupo sila, 'di po ba? Eh, mukhang ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguro nandiyan sila, rally, banatan natin si Bongbong Marcos, 'di ba? Oh, palitan natin ni Sara Duterte kasi kay Sara Duterte, eh, tayo ang nasusunod. Baka gano'n, mga bossing. Ngayon ho, mga kababayan, dakuin natin, eh, eto pong si Senadora Amy Marcos, sinagot na ho si, ah, Sandro Marcos ho, mga boss. Ayan. Sabi niya dito, sabi ng balita, Abante News Online, sinagot ni Senator Amy Marcos ang naging pahayag ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at ang sinabi nitong hindi tunay na kapatid ang naging asal ng senador sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. Mga bossing, ang mismong sinabi ni Sandro Marcos ho, kung matatandaan nyo, is hindi asal ng tunay na kapatid. 'Di ba? Yun. Pero hindi po pinapalabas ni Sandro Marcos na hindi niya kapatid o hindi magkapatid si Amy. Minsan medyo ano eh, no? Si Amy, mahina din ho talaga eh, no? Umintindi or talagang gusto niyang mangyari eh magkaroon ng issue para magkaaway-away talaga. Ginugulo niya na yung pamilya nila. Biruin mo, oh, pati yung pamangkin damay na, walang pakialam. No, eh siguro nga ho, eh kapag ang pinag-uusapan ay kalayaan ng isang tao, walang pakialam, madisgrasya kayo or kung ano man ang mangyari sa inyo, masira kayo, eh basta ang importante sa akin, hindi ako makukulong. 'Di ba? Isinasalba niya na yung sarili niya. O game. Hamon. Eto, Alisin ko 'to, ilagay ko 'tong mas maganda. Mismong sa page ni Amy Marcos 'to. Sabi dito, ang tagal lumabas, ah. Uy, labas na. Oh, yan. Gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Hindi naman gano'n yun, madam, eh. Ang hina pala talaga ng kukote mo, ano? Ang sinabi lang ni Sandro Marcos, hindi asal ng tunay na kapatid. Yung ganyan, no? Kasi, ano tawag diyan? Totoo naman, eh. Hindi naman ganyan talaga ang ano, eh. Pero walang sinabi na hindi ka tunay na kapatid. Pero kami iniisip namin, parang hindi naman, madam. Ngayon, may hamon si Amy Marcos. Ang sinasabi niya ho dito, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon niyan. Magpapa-DNA test ako? Diyos ko naman. Maipilit lang ho. Magpa-hair follicle test sila. Ayan, hindi na ho nila titigilan yung hair follicle test na yan, mga boss. Bakit po? Kasi wala na silang ma-issue ulit. Kasi ubos na ho yung ano nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ubos na ho yung paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya balik na po sila doon sa umpisa ulit. Kung maalala nyo, matatandaan nyo mga kababayan, kapag ka ho meron silang issue, tapos namamatay na, hindi na kinakagat ng sambayan ng Pilipino. Ang ginagawa po nila, laging bumabalik po sila doon sa pulburon video, lagi po silang bumabalik doon sa nagdodroga ang Pangulo. Di ba? O yan, patunay ho yan mga kababayan.
na bumabalik na ulit sila do'n upang sa gano'n, eh, hindi mamatayan ng issue si Pangulong Bongbong Marcos at tuloy-tuloy pa din ho yung kanilang laban. Eh, kaso ayaw silang paniwalaan ng mamamayang Pilipino. Herr Polikel. At ito, meron akong nakita, si Guanzon. Si Guanzon, nag-post, parang ang sasabihin niya, gusto kong kausapin si Vic Rodriguez. Kung totoo ba na kung totoo ba na yung ipresenta nila o yung iniharap sa mamamayang Pilipino ay talaga bang ano daw, totoo na drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, di kinomentuhan ko. Sabi ko, sige, Vic Rodriguez, sabihin mo na di ba naalala nyo yon? Si Vic Rodriguez ang nagbasa. Sabihin mo, na peke yan, nang habulin kayo ng St. Luke's. Di ba? Ngayon, hindi nila kayang gawin yon. Si Ma'am Aba nandito na, Ma'am Aba, saglit lang ako dito kasi maaga ako bukas, alas 4 na madaling araw. Eto, hanggang dyan na lang ho yan, mga kababayan. No? Papaulit-ulitin na lang po nila yan na hair follicle test. Pagka meron silang na-imbento, naisip na naman ho, mga boss Chipamo, sir, na ipang i-issue kay Pangulong Bongbong Marcos, bibitawan nila yan, tapos lilipat sila doon sa susunod na magiging issue nila. Ganyan lang po ang style nila, mga kababayan. Paulit-ulit lang po ang estilo nila, mga boss Chipamo, sir. Ito nga po, kung matandaan nyo si Clarita Carlos, ano sinasabi niya, nakakahiya daw to, alas, Bakit kaya alas? Uno? O ay de las alas? Alas, there is a name for a person who has little regards for family and simply destroy and everyone else because of political. Alas, there is a name of a person for a person who has little regards for family and simply destroys everyone else because of the political ambition. That name is not pretty. One of the greatest tragedies of our political life. Baka ay me. Sabi ni Aba, check ko lang kung magmumurahan din dito. Si Boss Mike, naka-unlimura sa vlog niya. Ay, hindi. Alam mo naman tayo mabait tayo Actually, mga Boss Chipamo, sir, papaalam muna ako sa inyo. Okay?